Nagdeklara ang Germany na magpapadala ng 2 warship patungong Indo-Pacific region upang palakasin ang kanilang militar na presensya sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasabay nito, ipinadala din ng United States at Canada ang kanilang mga barko sa Taiwan Strait para sa isang joint mission. Ano na ang gagawin ngayon ng China? Kamakailan lamang sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na patuloy silang lalayag sa Taiwan Strait at South China Sea upang ipagtanggol ang international waters. Nagbabala siya na hindi sila aatras sa harap ng pananakot mula sa China. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking tensyon sa pagitan ng 2 superpower na may panganib na maaaring magkaroon ng aksidental na engkwentro na maaaring humantong sa mas malawak na alitan. Ang pagpapadala ng mga warship ng Germany, US at Canada sa Taiwan Strait ay isang malinaw na mensahe na hindi sila aatras sa harap ng mga banta mula sa China. Habang patuloy ang mga pag-atake at panghihimasok ng China sa rehiyon, mas lalong lumalaki ang panganib ng isang malaking digmaan na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa buong mundo. Nagkaroon ng mga military drills ang US, France, Canada sa karagatan na sakop sa rehiyon ng South China Sea o West Philippines Sea. Itinampok sa mga pagsasanay ang USS Dewey ng US Navy, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, at ang FS Bretagne ng French Navy, isang Aquitaine-class frigate ayon sa pahayag ng US 7th Fleet. Kasama sa mga aktibidad ng pagsasanay ang formation sailing, pinagsamang komunikasyon, at simulated refueling na naglalayong patatagin ang maritime interoperability ng 2 bansa. Ayon kay Vice Admiral Fred Ketcher, ang commander ng US 7th Fleet, ang kanilang mga hakbang ay bahagi ng regular na pagsisikap upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado at kasosyo sa Indo-Pacific. Ipinakita ng France ang mas mataas na interes na makilahok sa mga larong pandigma kasama ang mga kaalyado sa Pasipiko, lalo na sa mga teritoryo nito tulad ng New Caledonia, Wallis at Futuna at French Polynesia. Sa kasalukuyan, mayroong 7,000 defense personnel, 15 warship, at 38 aircraft ang nakadeploy sa rehiyon na ginagawa ang French Navy bilang pinakamalaking puwersa sa Pacific Islands. Tulad ng Australia at US, nag-aalala ang France sa lumalaking presensya ng militar ng China sa rehiyon. Sa isang strategic update noong 2021, nagbabala ang French Defense Ministry na ang China ay nagdoble ng badiyet nito sa depensa mula noong 2012 na naglalagay dito bilang pangalawa sa pinakamalaking militar sa mundo, kasabay ng pagpapalawak ng nuclear arsenal nito at pagbuo ng mga bagong ambisyon sa power projection. Bago ang kanilang pagpunta sa Pilipinas, nakilahok ang FS Bretagne sa RIMPAC 2024, ang pinakamalaking internasyonal na maritime warfare exercise sa mundo na ginaganap tuwing 2 taon sa Honolulu, Hawaii. Sa unang bahagi ng taong ito, nakibahagi ang French Navy sa mga magkasanib na aktibidad sa maritime kasama ang Manila, Paris at Washington sa South China Sea sa panahon ng Balikatan 2024 exercises na pinakamalaking taunang drill sa pagitan ng mga militar ng US at Pilipinas. Ayon sa opisyal na linya ng France, ang kanilang presensya sa rehiyon ay hindi nakabatay sa anumang pinaghihinalaang banta mula sa China. Ayon sa pahayag ng Indo-Pacific Command ng France, ang mga aksyon ng FS Vendémiaire ay nakatuon sa mga aspeto ng maritime security at humanitarian assistance and disaster relief, HADR, na naglalayong tumulong sa mga populasyon sa panahon ng natural na kalamidad. Sa kabilang banda, ang 2 barkong pandigma ng Germany ay naghihintay na lamang ng go signal mula sa Berlin upang isagawa nito ang best mission na tinatawag sa pagdaan papuntang Taiwan Strait. Ito ay matapos ang mahabang siglo sa loob ng mga dekada na maaring magdulot ng tensyon sa Beijing. Ayon sa isang commander ng German Navy, sa mga nakaraang linggo, ang mga barkong pandigma mula sa US, Canada at iba pang bansa ay naglalayag sa Taiwan Strait, isang mahalagang daungan ng tubig na naghihiwalay sa Taiwan at mainland China. Ito ay magiging unang beses sa halos 2 dekada
na makakapagdaan muli ang German Navy sa nasabing Kipot sa kabila ng mga alegasyon ng China sa kanilang soberanya sa lugar. Ang Taiwan sa kabilang dako ay mariing tumututol sa mga pahayag ng China at naniniwala na sila lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang mga aksyon sa rehiyon. Ayon kay Rear Admiral Axel Schulz, hindi pa final ang desisyon, ngunit maaaring makaapekto ang kondisyon ng panahon sa kanilang paglipad. Layunin ng kanilang pagpapakita ng bandila ang pagpapakita ng suporta sa mga kaibigan at kasosyo, ang pagtupad sa mga pangako sa mapayapang pagsasaayos ng hidwaan, at ang proteksyon ng ligtas na daanan sa karagatan. Ang paglalayag ng mga dayuhang barko, lalo na ang mga pandigma ng US, ay madalas na kinukondena ng Beijing na nagsasabing ang mga ganitong misyon ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang Germany, na may magandang ugnayan sa kalakalan sa parehong China at Taiwan, ay nagpasya na pagyabungin ang kanilang military cooperation sa buong Pacific bilang tugon sa lumalaking mga ambisyon ng teritoryo ng Beijing. Ang galit ng China sa hakbang ng Germany na magpadala ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait ay nag-ugat sa mga isyu ng soberanya at seguridad. Ayon sa Beijing, ang Taiwan ay itinuturing na isang bahagi ng kanilang teritoryo at ang anumang pagpasok ng mga dayuhang barko sa nasabing Kipot ay isang paglabag sa kanilang jurisdiksyon. Ang Taiwan Strait, na may lapad na halos 180 kilometers, ay isang kritikal na daluyan ng tubig na naghihiwalay sa Taiwan mula sa mainland China. Sa kabila ng mga pag-aangking ito, mariing tinututulan ng Taiwan ang mga pahayag ng China at sinasabi na tanging ang kanilang mga mamamayan lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan. Ayon sa mga opisyal ng China, ang mga ganitong hakbang ay nagiging sanhi ng pagigting ng tensyon sa rehiyon at maaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na ang mga aksyon na tulad nito ay naglalayong pahinain ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Ang pag-aalala ng China ay hindi lamang nakatuon sa mga barko ng Germany, kundi pati na rin sa mga operasyon ng US at iba pang mga bansa sa rehiyon na nagiging sanhi ng pagtaas ng militarisasyon sa lugar. Noong nakaraang taon, ang Canada at ang US ay nagpadala ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait bilang bahagi ng kanilang Freedom of Navigation Operations. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong ipakita ang kanilang suporta sa mga prinsipyo ng malayang paglalayag sa mga internasyonal na tubig, na labag sa mga pag-aangkin ng China sa rehiyon. Noong Hunyo, naglabas ang US ng isang video na nagpakita ng isang barko ng China na tumatawid sa landas ng isang American destroyer na nagresulta sa pagbagal ng US vessel upang maiwasan ang banggaan. Sa pagkakataong ito, isang barkong pandigma ng Canada ang nasa tabi ng US ship na nagpatibay sa kanilang kooperasyon sa mga operasyon sa rehiyon. Nagpatuloy ang mga operasyon ng Canada sa Taiwan Strait na nagbigay diin sa kanilang pangako sa seguridad sa Indo-Pacific. Sa kabila ng mga hakbang na ito, nagbigay ng matinding reaksyon si Defense Minister Bill Blair ng Canada na nag-accuse sa militar ng China ng hindi ligtas na pag-uugali matapos ang isang insidente kung saan isang fighter jet ng China ang lumapit sa loob ng 5 metro mula sa isang Canadian surveillance plane sa East China Sea. Ang mga ganitong insidente ay nagiging sanhi ng pagigting ng tensyon sa pagitan ng Canada at China na nag-uugat mula sa hindi pagkakaintindihan sa saklaw ng teritoryo ng China na pinagtatalunan nito na umaabot hanggang Taiwan. Naniniwala ang mga bansa sa kanluran, kabilang ang Canada at ang gobyerno ng Taiwan, na ang Taiwan Strait ay isang internasyonal na daluyan ng tubig na maaaring daanan ng mga dayuhang militar nang walang pahintulot mula sa China. Sa ilalim ng kanilang batas sa Indo-Pacific, nangako ang Canada na magpadala ng 3 sasakyang pandagat sa rehiyon na nagpapakita ng kanilang determinasyon na isulong ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas at seguridad. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay nagdudulot ng pag-aalala sa China na nagtataguyod ng patakarang One China.
Ang patakarang ito ay kinikilala ang People's Republic of China bilang tanging lehitimong pamahalaan ng China, ngunit hindi ito nag-iendorso o humahamon sa posisyon ng China hinggil sa Taiwan. Ayon kay Kong, isang opisyal ng China, ang anumang aksyon na sumasalungat sa prinsipyong ito ay mapanganib at nagiging hadlang sa makabuluhang dialogo. Natatakot kasi ang China na baka magkaroon ng pagkakahati ng bansa kung papayagan nilang maging independyente ang Taiwan. Itinuturing nila na ang pagkamit ng independensya ng Taiwan ay magiging precedent para sa iba pang rehiyon na gustong maghiwalay mula sa China. Kaya't ipinaglalaban nila ng husto ang pagpapanatili ng Taiwan bilang bahagi ng China. Sa kabuuan, ang mga hakbang ng Canada at US sa Taiwan Strait ay nagpapakita ng kanilang pangako sa malayang paglalayag at seguridad sa rehiyon, ngunit nagdudulot din ito ng pag-igting ng tensyon sa pagitan ng mga kanlurang bansa at China. Ang mga insidente ng hindi pagkakaintindihan at ang mga pahayag mula sa mga opisyal ng China ay nagmumungkahi ng mas malalim na alitan na maaaring makaapekto sa hinaharap ng mga ugnayang pandaigdig sa rehiyon.